Iginugol ko mula sa bahay paikot sa Lela is 10.5 kilometer lang ang lalakarin namin ni Mrs. At eksakto, riniplyan na rin ako ng aking boss. Dispatch ko, bukas alauna daw ang alis natin. Punta tayo ng Nampa ay light armored vehicle. Ang history ng Canada, guys. Kaya ko mag-drive ng ganito siguro kapag i-training ako. Sa palagay nyo ba, guys, kapag ako mag-apply ng sundalo, Canadian Armed Forces, matatanggap kaya ako? Truck driver. Tapos makikita rin naman nila physically fit ako, nag-exercise ako. Sa palagay mo, tanggap ako? Kapag nag-apply ako ng Canadian Forces, kasi physically fit din naman ako nagbubuhat ako Class 1? Class 1 sa Canadian Forces. Yeah! Guys, good morning. Babalikan lang kayo. So today, ang plano namin ni Mrs. is nagyaya siya, nagyaya siyang maglakad mula dito hanggang Superstore dyan sa Philip. Magmamalingki kami na maglalakad kami. Ayan, nalagyan niya akong sunblock kasi mainit dyan sa labas na Tumataginting na yung init, pero it's all good. Dali mo yan? Hindi, meron din sa kanya ng kunin mo sa medyo maliit. Oh, sige. So, maglalakad kami. It's about 22 kilometer yan. One way, 11. Pabalik, another 11. 22 kilometer yan kasi dadaan pa kami ng doon na kami dadaan sa Lila. Lila ba yun, Han? Oo. Iikot kami doon. Alright, let's go, Han. Hindi ka naman yung jacket? Hindi na. Yan guys, ganito kami ni Mrs. Since today is Martes. Ang sabi ko sa dispatch ko kasi is Wednesday. Bukas yung aking planong bumiyahe. Hindi pa sila nag-message sa akin, kaya ang gagawin mag-antay. Hopefully mamaya malalaman natin. Tarahan! Guys, tara na. Maglalakad tayo kasama ni Mrs. kasi ito yung aming funding ngayon. Kung Sabado Linggo lang sana ngayon, pupunta sana kami ng St. Laurent. Kaso mga bata may school Sayang Anyway, tara. Alright. So 22 kilometer. 22 kilometer 22 kilometer ba? Hindi 12 lang. Hindi. Yung 22 kilometer, papunta balikan. Kasi from here to kunya Trappers, 11 kilometer yun Nasubukan din namin, guys. Ayun ang 22 kilometer pala. Trappers. Pabalik yan? Isang way lang. One way lang? Oo. Hindi, 22 kilometers yung isang ikutan na. Dito tayo ngayon sa guys? 12 lang ito. 12 or 13. Pabalikan? Hindi, pag hindi naman tayo babalik kasi iikot lang tayo Oh, ganun din naman. Mas malayo pa yun. So, hindi tayo babalik pag lang. Mula dito, pupunta kami ng McPhilip, tapos Lila from Lila. Dadaan kami dyan. Ano ba yung daan McGregorian? Doon. Diyan kami lalabas, manggagaling mamaya, guys. Dito tayo dadaan. Isang ganun, 12 kilometer lang. Hindi 22. Kasi kung babalik ka ulit, ayun mo, 22. 12 kilometer lang daw sabi ni Mrs. Ayun pa ba? Oo naman. Puli naman tayo
fully charged naman tayo. Ikaw oh, kumain ka na ba? Hindi pa. Baka mamaya magutuman ka. Sarap maglakad-lakad guys. Ayan. Sarap, magandang weather eh. Kumuha ko ng bag ko. Gawa nga ng dadaan kami dyan sa ano, mamamalengke kami ni Mrs. Nang babaunin ko, dagdag bigat din sa paglalakad. No? Kapag kayo nandyan, makita nyo yung vlog ko. Pag nakita nyo glalakad kami, pwede nyo kaming hi lakay. Ayan. Diba Hans? Oh. Mag-live ka para ayun, dyan sila kayo nakatawa. Nakaabangan ko itong highway na ito. Hindi, kumbaga sa ano, lagi namin gagawin ito ni Mrs. para pag makita nyo kami lalakad sa mga neighborhood ko dito sa Winnipeg, McPhilip area, pwede nyo sabihin lakad-lakad din pag may time. Lakay, ikaw pala yan. Businahin nyo lang kami ni Mrs. Ano? Alright, let's go. So mula doon sa street light doon sa pinakadulo, lalagpasan natin yung bahay ni Marco dyan. Oh, dyan naman malalagpasan naman natin yung bahay ni Marco dyan eh. Tapos doon sa McPhilip, sa may Youngs, from Youngs diretso doon sa Lila, sa may CIBC doon. Tapos from CIBC doon, diretsuin namin sa McGregor. Alright. So, right now guys, nasa mountain tayo Mountain Avenue, nakita nyo yung street na yun mula dun sa bahay namin. Tapos mountain ito. Mountain. Ayan, Mountain Avenue. Doon, McPhilip. Patakbo-takbo ka pa. Siyempre, malapit na ako. Malapit ba? Malapit ba? Papasunsyo kayo, tumatawid. Pasensyo. Ako, kung kaya pa ni Mrs. maglakad ng 11 kilometer. Pero ang araw tayo nag-exercise, nakawala yung... Anong oras na ba? Anong oras tayo nagsimula? Para malaman natin kung ilang oras tayo maglalakad. Alas 9:15 guys. Ayan. Alas? 9:15. 15. Okay. Dalawat kalahati yung oras to eh. 2.5 hours. Oo. Kung dire-diretso. Ayan guys, 2.5 hours ito to 9:15. Tama dito, kung nagsimula kami sa bahay, di kanina pa yon, pero sasabihin natin 9:15. Alright guys, lapit na tayo sa McPhilip. So ito yun ito yung ang nakausap ko si Mark eh. Ang bahay daw nila dito daw. Dito daw, paglagpas daw itong release ng train na to. Ay. Paglagpas ng release na to, somewhere in that right side daw dyan. Hindi ko pa alam kung saan bahay niya dyan. Hindi pa naman Right ako side daw sila? Oh, nasa right side dyan. Noon pa yun 6 years na nung nag-collab kami. Nung pumunta siya sa bahay nung COVID. Neighborhood ko lang naman. Kasi parang hindi ka nagpakape kasi COVID kasi no. COVID kasi noon kaya hindi namin sila hinandaan ng pagkain o ano na kasi COVID na. Somewhere there, hindi ko alam kung banda yung bahay niya din. Basta sabi niya pagkalagpas mo dyan sa ano na yan, yung release ng train na yan, somewhere in the right side daw. Noon yun way back 6 years na ang nakakalipas nung sinadya niya ako sa bahay noon. Yung kalalabas pa lang ni Cordapia, March yun eh, March ngayon ano na, May na eh. So magsi 6 years na kung tutusin kasi 5 taon na rin naman akong owner operator. Siya naman
Tamang-tama. Lilipat sa Q-line. 6 years na pala siya sa Q-line. Mag 6 years na siya sa Q-line. Yun, ganun lang ang buhay natin guys. Ayan, anong ginagawa kaya yung bahay niya? Sa mga kagaya naming nakatira dito sa Winnipeg na sa vlog ko, kapag nakatira ka ba kayo sa gilid na kalsada sa main highway na ganito, maingay ba guys? Let me know down the comment ha. Kung May tagawin, Winnipeg. Oo. Kahit hindi taga Winnipeg, kahit dito sa Canada, maingay ba? Kasi siyempre may mga Pilipino rin naman na nanonood sa atin dito sa Canada na ang bahay katulad nito, ito yung main highway ha. Tapos yan, kung ang bahay nyo ganyan, nandyan lang, maingay kaya kasi siyempre daanan nga ng sasakyan eh. Nandyan yung mga bumabarurot na mga sasakyan. Alright. Let me know into the comment below guys. Drop your thoughts. Para may idea ka. Para may idea tayo. Kung maingay ba. Ito pare-pares lang yung bahay dito. Maliliit lang. Yung parang ganyan. Kumbaga mababa lang siya. From the house to Young's, 1.6 kilometer na yun. Sumula sa bahay hanggang sa Young's 1.6 kilometer. Balikan yun, 3-4 yun. Balikan 3-4. Dito talaga hindi pala nila nilalagyan ng ng fence sa harapan, pero dito sa gilid nila doon nila linagyan ng fence Kasi somewhere here nakabaon dyan yung line ng gas. Somewhere in dito nakabound pala yung linya ng Kaya gas. hindi ka basta-basta maglagay ng fence. Okay. You're such a nice wife. Of course. Maganda. Si Mrs. guys ang fitness partner ko in life. Kapag kayong mag-asawa team kayo, partner kayo sa fitness, grateful na kayo kasi parehas kayo ng mindset Tulad na Nung mabigat una ko. guys, mga mataba pa kami. Bumili ako ng treadmill kasi mag-winter na yun Mo. Ikaw na? Mag-winter na yon. Tapos hindi na ako makapaglakad. Dito ako lakad. Bili ako 1 month. Ayaw niya, nakatingin lang siya sa akin. Kung sino pa yung merong maintenance, ayaw pang iporsige yung sarili niya. 1 month muna bago siya sumabak ng 15 minutes sa treadmill. Simula noon, sunod-sunod na. Pagka summer, lakarin namin yan from Trappers to house. Nung nasa Trappers pa ako. Start kami ng alas 5 ng hapon. Nakakauwi kami alas 10 na ng gabi. Kasi 22 kilometers yun China-challenge namin mag-asawa yung sarili namin dati. Basta may mapag-iwanan sa maliliit kasi nasa bahay pa sila Ate Papa o Ate Paypay noon. Niiwan namin sa kanila, maglalakad kami mag-asawa. Ayan. Yung ibang family, ibang mag-asawa, ang ginagawa nila nagde-date sila, 'di ba? Yung bang couple time. Pero kami, ang date namin ni Mrs. lakad na ganito. Hindi namin nasubukan yung kaming dalawa lang nang lalabas. Hindi namin nasubukan ganito lang. Which is magandang idea 'yon, maganda rin 'yun kahit sino naman, 'di ba? Pero iba rin kami. Exercise na lang kaysa mag-date kami na kumain sa labas, manood ng sine. Health conscious kami. Health conscious. Nagka-count kami ng calorie. Kaya hindi pwede sa amin yun. Noon. Oo. Nung nag-start ko tayo na. Oo. Ayan, so magpilit na yan. Tawid na tayo sa kabila. Ito, para kumanan tayo. Doon, pakanan tayo dun.
Maganda rin naman kasi itong lugar na to. Kaya magandang maglakad. Ilang beses natin pinalakad mo. Oo, ilang beses namin linalakad dito. Sanay kami maglakad ni Macy's, guys. Nagkakaedad na tayo. Ako, ilang taon na ako? 46 na ako, guys eh. Pero sa awa ng Diyos, wala na akong maintenance. Kaya kinikip ko na yan. Alright. Lilinis tatay. Linis lang. Alright guys, dito tayo sa Macphilip. So naka 1.6 ano na tayo, 1.6 kilometer na tayo. Pilipinas siguro yung nakakotse ng Honda na yun sa likod natin. Pangiting-iti eh. Pangsingisi. Pakilala tayo. Familiar siya sa Lakay Tracker. Ayan yung Young's Market guys. So ito na yung Macphilip. Macphilip Straightin natin yun. Street, Macphilip Street. Diretsoin namin yan hanggang doon. 6 kilometers na. 6 kilometers yun? Oo. So 1.6 mula sa bahay hanggang dito. Mula dito sa kanto na to ha, Macphilip, hanggang doon sa Lila. Ilan? Parang 6 kilometers. 6 kilometers yung total. De 1 point ano na yun, 7.6 kilometer na. Tapos May ano ba yun sa? mamaya titignan natin kung ilang accurate yon. Okay. So diretsoy namin ngayon ito. Ano ba to? Macrace ang Macphilip ay tatlo pala. Oh, ito duplex. Tatlong unit. Tatlong unit yan. Oh. Triplex ang tawag dyan han. Paupahan. You know, ganun sana yung basketballan na yun. Hindi kaya nila bibenta yun. Dadalhin natin sa St. Laurent. Alright guys. So plano namin ni Mrs. guys, pag nabayaran namin bahay, kuha kami duplex, paupahan. But anyway, i-ginugol ko. Cut mo yan ha? I-ginugol ko mula sa bahay paikot sa Lela is 10.5 kilometer lang ang lalakarin namin ni Mrs. At eksakto, riniplyan na rin ako ng aking boss. Dispatch ko, bukas alauna daw ang alis natin. Punta tayo ng Nampa, Idaho. Bibiyahin na tayo bukas, Merkules. Right hand. So yung mga ganyang klase ng bahay palahan, malalaking ganyan. Maaaring dito. Duplex yung mga yan. Di kasi ilang sasakyan yun nandito eh oh. Duplex no? Duplex o triplex. Pagka corner ata ang bahay mo, pwedeng triplex. Gawin mong triplex. Ayun, apartment yan eh oh. Yan di ba? Apartment yan. Ayun no, 1040 at saka 1042han. Ito, mga duplex ito no. 1045 to 10. Half sa taas, half sa baba. Oo. Ayan, ganito pala ang duplex. Ayan o, ganyan o. Commercial apartment na yun han. No. 3 unit yan. Yung mga ganyan. Maganda, maganda. Tama ba? Kaso nga lang, siyempre yung parkingan mo sa likod. No? Alright. Tuloy-tuloy lang kami guys.
Alright guys. Yung luto mo ano dyan? Ay, hindi mo dinala. Pachiksahan na namin yung luto. Hindi naman dinala ni boss. Kaysa, ayan, tuloy-tuloy lang kami. Doon na tayo bumili sa ano, Seafood City. May baka ka ba ron? Baka, beef. Ano lang sila, half pound lang sa ayan yung half kilogram. Mabili na lang ako. Oh, Bibili na lang ako ng ano guys, ng baon ko rin. Kunti lang. Tapos gulay. Bilisan. wala ba yun? Mas yun, magbilang na yun. Dati guys, parang hindi namin kaya ni Mrs. ito lakarin, no? Pero pagkatagal-tagal na, nasanay na kami ni Mrs. eh. Naglalakad na ganito. Sa treadmill nga, kaya namin maglakad ng 2 oras eh, 7 kilometer. Ito kaya dagdagan mo lang. At saka naka-incline pa yon. Ito patag. No. Kaya malapit na tayo sa Lila guys. Boston Pizza. 15 lunch, ready in 20 minutes. Seafood City. Sarado daw yung Seafood City sa Calgary. Oh, yung Seafood City sa Calgary guys, nagsarado. Ang dami kasi daw nilang violation, ewan ko. Lumabas din lang naman sa Facebook. Pabalitaan namin na i-maritis sa amin ni Facebook. Walk. Baka wala na sa akin. Parang wala lang, oh, nakalatihan na namin yung ano guys, yung target walking namin. Punta muna kami sa Seafood City. Bili na ako dyan ng baoning ko. Baka lang, baka. Tapos gulay. Marami pa yung linuto ni Mrs. na ulam sa bahay eh. Sa birthday ni Ate Sinel, magdadala na lang ako doon. May dinakdakan pa ron. May isda, bangus na inihaw. Mayroong pritadang pork. Yun. Tapos nilagang baboy. Mamoy. Ano? Okay. Michael's Bulk Barn, Garden City. Yung matandaan. Oh, Nakuha ba ako sa video? I am on TV? Oh, yeah. Ayun. Ayan guys ha. Garden City. Diyan na tayo dadaan? Diyan tayo sa ano, Seafoods. Alright guys, Seafoods. Seafood City. Trans. Oh. Ganda, ang ganda. Kukuha ka pa niyan?
Sige. Huwag na. Oo. Hindi, may bag ako. Alright guys. Seafood City na tayo. Bibili na kami ni Mrs. Alright guys, bumili si Mrs. ng 2 okra. Ulamin namin mamaya, ilaga namin. Nagsawa na kami sa karne eh. Tapos yun, gulay, botchoy. Ito, Han. Baka. Babaunin ko. Nandyan? Cubes na lang. Oh, sige. May mag-ihi lang ako. Oh, sige, hawakan ko. Ihi lang ako. Saan ba tayo rito yung baka nila, Han? Ay, ito? Ito. Ito. Yan. Yan. Pwede mo ipakat. Boss! Ito? Ay, masyadong ano. Beef short rib. Per piece, 2. Oh, yan, yung isang niya. Mayroon pa siyang bone pala. Yung walang bone lang sana. Ayan na, okay na yan, te. 25. Okay na po yan. Eksakto pala. Doon ko bayaran sa labas? Sa cashier. Sa cashier nga, thank you. Tama kayo. Thank you. Yes, yan. Okay na to. Kasya, kunti lang naman. Meron ka pa namang ano. Meron naman tayong sa bahay. Let's go guys. Nakaihi ka na? Hindi, okay na. Noodle. Uy, makakalimutin ka na. Let's go. Ano binili mo ang baka? Oo, yun lang, baka. Tsaka yung gulay mo. Nahiwa mo. Hindi na, madali lang yun. Kunti lang yung binili ko. $32. Yung isa na binili ko, may buto pala yun, ribs pala yun. 50 plus. Ay, ayoko na. Seafood City. Alright. Yan guys, so pabalik na kami ng bahay. Dito na tayo ngayon sa ano, Leila na to. May sasakyan. Garden City Center. Yan yung sasakyan guys. Oh, I mean yung mga bus. Pwede na rin siguro kung mag-apply ng busan, no? Bus driver. Class 3 lang, class 5 ako eh. Pwede. Ayun, class 1 pala ako guys. Class 1 ako, class 3 lang ang bus driver. Pwede na ako, pwede. Kalimutan mo ata na pinakamataas na lisensya ka. Pinakamataas na lisensya ba ang class 5? Class 1? Pwede pala ako guys. But anyway, tsaka na yun pag mag-retire tayo. Bus driver. Maraming benefits dyan. Di naman yata kalakayan ng sahod, pero maraming benefits yata. No? Government yan eh. Maraming benefits. $22 ang $25 ang per hour nila. Kasi nung bago tayo dito natin, diba parang may napagtanungan tayo, parang 18 na tayo, 18, 21. Okay. Way back 2013 yun guys. 2013. Unang lapag namin sa Canada. Kasi nagbabas pa kami ni Mrs. nung araw eh. Siyempre lahat naman tayo paglapag mo rito wala kang sasakyan eh. Bas ka yan.
Kasi work permit kami, hindi kami permanent resident. Sa mga nakasunod small vendor lang ang lakay sa Pilipinas. Pagdating ng Canada, Pizza Hut kami, tagamasa ng arena, hanggang we walk our way to permanent resident, then Canadian citizenship, then class 1 truck driver ang lakay, now owner operator. Ayan, ganyan lang ang buhay ng lakay trucker guys. Sa mga nakasunod at hindi familiar sa lakay trucker, yun ang serye ng buhay namin ni Mixis. Right, mami? Okay, continue tayo. Okay guys, yun, malapit na tayo sa McGregor. Diyan na sa Bandarian. Dun, sa kanto. Yung street light doon. Kaya lang guys, pagka maglakad-lakad din kayo, parang healthy couple nga, di ba? So, Parkway Square. Sino bang mga Pilipino nakatira dyan? Big shout out sa inyong lahat dyan. Couple, healthy couple. Kami na yung masasabi nyong healthy couple guys, kasi wala na akong maintenance. Mrs. wala na ring maintenance. Oh, wala naman talaga siyang maintenance. Ano maintain niya? Ilan taon ko na ba? 41? 41 na si Mrs. Ako magpo-46 na ako. Pero malakas pa ako kaysa sa mga mga kabataan dyan na hindi nag-exercise. Baka mas malakas resistensya ko dyan. Hindi ko linalahat ha. Yung mga kabataan, mga binata ngayon na hindi nag-exercise, lack of movement, yung lifestyle nila ay hindi maganda, baka mas malakas pa nga talaga ako at mas healthy ako. Kasi lalo sa Pilipinas, pabata ng pabata yung may mga sakit na chronic, no? CKD. Ha? CKD. Ano yun? Chronic kidney disease. Marami na kasi nga siyempre sa lifestyle at saka kinakain. Dialysis. Tapos yung mga ngayon more on gadget na, imbes na tumayo ka at maglaro ka ng basketball, nakahilata ka na lang doon, nagga-gadget, nagsi-cellphone. Hindi healthy ang lifestyle ngayon generation na to guys. Kaya ikaw na mismo ang tumulong sa sarili mo para maging healthy ka. Once again, sila kay Tracker here, nagsasabi sa inyo, pag may pagkakataon, lakad-lakad kayong mag-asawa, lalo na ngayon nagkakaedad na tayo, lakad-lakad din pag may time. I-challenge nyo yung sarili nyo. Mataas ang goal ng lakay tracker, kaya kailangan ang katawan natin is malakas para makamit natin yung mga goal natin. Ganun lang yun. Right, ma'am? Alright guys, si Mrs. Alright guys, ayan, street light. Ngayon nandito na tayo, McGregor na to. Diretso na namin ito ni Mrs. Babalik na kami ng mountain. Kakaliwa na kami sa backdoor ng college, sabi niya, sa bahay. So let's say sabihin natin meron pa tayong 2.5 miles na tatakboin. Kulang-kulang 4 na kilometro pa, no? Ayan. Ang saya, ang sarap-sarap, lalo pagkasama ang Mrs. Duman ang babas sa amin dyan ha. Sabi nilang ay ano mo naman asawa mo kasi kapagod din. Siyempre may kanya-kanya tayong pagod. Pagod Mrs. Pero okay lang yun guys. Ang problema sa amin yan kahit ibas nyo kami ng ibas. Ano pa ba ang dapat nyong sabihin sa amin na hindi na namin natanggap pa, ay hindi na namin narinig mula sa inyo. We're just trying to play nicely and cool sa inyo. Naintindihan namin kayo. Pasalamat nga kami sa inyo sumusuporta pa rin sa video vlog ng Lakay Tracker. Right ma'am? Big shout out sa inyo lahat guys ha. We are keep going, we are keep walking. Malayo-layo pa to. At least nakikita nyo yung neighborhood namin, no Han? This is our neighborhood. At guys, kung hindi lang
Wala lang sanang school na, kumbaga ano na, bakasyon na ng mga bata. Andun sana kami ngayon sa St. Laurent din. Plano namin i-move yung RV namin close dun sa loob. Sayang eh. Pero okay lang. Ayan guys, malapit na tayo dun sa ano, dun sa bandaron, yung street light na yun paparating. Yan na yung mountain. Oh, kunti na lang, nasa bahay na tayo. Pahinga. Pahinga. Ilaga namin ni Mrs. yung okra, tapos yung vegetables, may mga leftover ng mga karne doon. Ay, kumbaga saan itong ginawa namin eh, fasted walking. 6 Camellia. Hey, 11. Ay, 6 miles na ba yun? hindi, 10.5 ano eh, 10.5 kilometer, nasa 6 to 7 miles. Pero okay na, medyo pagod na rin ako kasi gawa nga ng itong bag ko, mabigat din eh. Meron akong karne dyan, baka, gulay. Hindi ba, malapit na tayo. Buti hindi ninanakaw dyan. Malapit na tayo. Ah? Buti hindi ninanakaw. Yung? Yun o, yung fountain na mali. Hindi naman siguro magagalaw yan han, kasi nakakonekta dun sa ano. Ayos no? Ganda yan. May mga security. Yung sinasabi ko ano, na ilalagay mo sa gilid itong block na yan, Okay. na sapin. Doon sa bandaron na ano, traffic light. Alright guys, yan. So, malapit na tayo. At ito yung nasa Cathedral Lobby niya tayo. Camp. Military camp dito sa amin, malapit sa amin ito eh. Ayan. Light armored vehicle. Ay, mga history ng Canada guys. Kaya kong mag-drive ng ganito siguro kapag i-training ako. Sa palagay nyo ba guys, kapag ako mag-apply ng sundalo, Canadian Armed Forces, matatanggap kaya ako? Truck driver. Tapos makikita rin naman nila physically fit ako, nag-exercise ako. Sa palagay mo, tanggap ako? Kapag nag-apply ako ng Canadian Forces, kasi physically fit din naman ako eh, nagbubuhat ako eh. Class 1 sa Canadian Forces. No. Yan, Fort Garry Horse Tangke oh. Yan. Ayan guys ha, mga tangke-tangke oh. Ito oh. In recognition and memory of the efforts of approximately 40,000 Canadian Armed Forces personnel who serve and the 162 Canadian who died in the cause of bringing peace and freedom to the people of Afghanistan. 2001 to 2014. Yan. Nakita nyo guys. Alright. Ayan. Meron pa dun sa loob. Pero hindi tayo pupunta. Itong battle tank nilang ito. Alright. Ayan o. Oh. Ayan guys. Okay. Ayan guys ha. Battle tank.
Mabigat to. Ito. Yan, nakalock siya. Carrier Command and Reconnaissance Full Tank Armored Linux. Yan. Uy! Parang paghinga na rin. Tara na. Guys. Fort Gary Force. Oo. At least kahit paano nakita nyo yung view dito sa malapit sa amin guys, dito sa Winnipeg Dito sa malapit sa bahay may view rin dito. Afghanistan. Ayun o. Fakta. Leads na po. Ha? Ay oo, now hiring the Fort Garry horse. Scan to apply. Picturean ko guys. Malay mo mag-apply ako. Truck driver sa truck driver ng mga sundalo. Fort Garry. Taranahan. Alright, doon sa bandaron guys, yun na yung mountain. At least kahit pa paano. National Defense School, dahil ba? Hindi ko alam. Ano lang? Lieutenant Colonel Headquarters Harcos. lang. Ito. Hindi ko alam kung ano to. Armory. Lieutenant Colonel Harcos Stratham BCMC Armory. Ayan. Armored. Alright. Ito yung doktoran ko guys, McGregor Clinic. Yan ang clinic namin ni Mrs. Ang family clinic. Family clinic namin. Malapit na tayo sa bahay. Doon sa street light mountain na yun. Ilang oras na ba tayo naglalakad? Alas 11 na. Guys, alas 11 na. Magdadalawang oras na tayo. Oo. 9:15 tayo nagsimula. 10:15, 11:15 sakto andun sa bahay. 2 oras lang pala. Yan. Normal na lakad ba? Alright guys. Okay, so Mountain Avenue na. Malapit na kami sa bahay. Isang dipaan na lang, andun na yung bahay namin. After dito, mag-shower tapos kain. Kain tayo ng nilagang okra. Canadian German Society 595 Mountain Avenue. Nursing home. Nursing home yan. Okay, yan ang sipway namin. Lapit lang sa bahay. Alright guys, tingtis na lang, nasa bahay na kami. Natapos yung 2 hours namin ni Miss na walking. 6.5 10k miles, kilometer. 10.5 kilometer. More than 10,000 step yun. Alright guys, dito na kami sa bahay. Okay, yan o. Parang dito sa linya namin. Yan ang bahay namin guys. Dito sa linya namin, kami lang yata yung mayroong tayo lang yung may tirisan sa taas, no? Oo. Kami lang ang may tiris sa taas. Yung bahay, walang tiris yung ibang bahay. Kami lang. Ayan guys. Malapit bahay namin. Ganito ba? Nesto. Dito na sa bahay. Let's go. Kain muna tayo. Alright guys, yan. So, ayan
11:14. Tama-tama, 2 oras. Kasi nga, nung nagsimula tayo 9:15, nandun tayo sa labas na. Nandito sa bahay, 11:14 na. Yan. Maligo lang ako. Kakain kami ng misis. Yan. Tapos, ulit kami ng Netflix habang inaantay namin na pagsunod sa mga bata. Yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, nag-message na yung aking dispatch at ito yung sinabi niya sa akin. Okay. Ligo muna ako. Alright guys, yan. Tapos na ako maligo. Si Mrs. na lang yung susunod na maligo. Nandun na siya. Ito, napukulan na lang yung ito, gulay. After nito, nilaga nilaga. Tapos itong okra. Nilaga lang lahat. Tapos marami kaming over pa. Meron pa potato sweet pala yan. So, ito yung misis at nilagang baboy. Ayun. Ito yung baong uling ko, baka. Then, ito. Meron tayong ginakdakan. Ooh, wow. Tapos, rice. Ako ang magra-rice, si misis hindi. Ayan. Tapos, sausawan. Ayan. Antayin ko lang siya guys, tapos kakain na kami. Guys, tarahan! Alright guys, tara kain tayo. Gusto ka na? Amen. Para sa aming spirit. Amen. Almighty God, bless us in this food that we are about to eat, and so show grace by guarding our family here and our daily bread towards our life. We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, in the name of the Father, Son, and Spirit. Amen. Guys, kain tayo. Ito lang, simple lang pagkain namin ni Mrs. after work, out after walk. Iba rin ang trip ni Mrs. ngayon guys. Ang trip niya is nagyaya siyang maglakad, hindi yung nagyayang uminom. Last previous video vlog natin, di ba, nagyaya uminom. That was about 2 weeks ago. Ngayon, lakad naman. Time to replenish our soul. Bakit sili mo? Matigas. Time ko yun. Meron naman eh. Guys, kain tayo. Yan. Ayan, kapag nagustuhan niyo video vlog, kindly share guys. At sabihin niyo sa akin kung ganito rin kayo paminsan-minsan mag-asawa. Nagbabanding kayo. Yung ganito. Nagcha-challenge pa kayo sa sarili niyo para maglakad para sa inyong health. Yan. Let us know into the comment down below guys. Okay, tara kain tayo. Yan. Ito yata yung pagkain ko eh. Pagkain ni Baki to. Kain guys. Kain. Okra. Mas masarap sana kung bagoong, no? Sarap ng ginakdakan. Tapos sabaw na nilaga. Balik natin yung kamote yan. Sige, balik mo. Kung gusto mo pang yung kamote. Matigas pa ako para sa'yo. Sige, balik mo. Guys, kain na tayo. After 2 hours walking, 10.5 kilometer. Kain naman. Kaya hindi na kami tumataba ni Mrs. kasi ganito kami. Workout, tapos eat. Mahirap yung kain ng kain. Walang movement. No? Ayahan mo silang kumain ha. Paalam na lang tayo. Kain tayo guys. And then guys, kain guys. Tutuloy ko na i-vlog ko rito guys. Kumakain lang din naman na kami ni Misan dito na sa bahay. Mamaya after nito, manood kami ng Netflix. Tapos sunduin na namin mga bata. Hapon, bukas, biyahe na tayo. Guys, thank you for watching.
Ingat kayo lagi. I love you all. Simple lang buhay ng mag-asawa rito sa Canada. Pamilya Lakay Trucker. Bye guys! Bye! Salamat guys. Yes, Thank love you. you all. Bye. Lakay Trucker.